May mga lumalabas na naman ngayon sa balita na itong Iran ay balak tirahin ang US ng kanilang nuclear bomb na tila yata sila ay hindi talaga titigil sa kanilang masamang hangarin. Ngayon, kung gagamit sila ng nuclear power na ipinagbabawal, talagang sila ay tahasang lumalabag na sa tuntunin. At may posibilidad na talagang gusto na nilang wakasan ang ating mundo. Dahil nga, yung nuclear na yan, kapag naumpisahan ng isang bansa yan, at nasigundahan pa ng ibang bansa, alam naman natin na ang nuclear power o nuclear bomb ay kayang bumura ng isang bansa. Sa tingin nyo ba, kapag yan totoong lumaganap na sa pambuong daigdigan digmaan, ano mangyayari sa mundo? Mawawasak, di ba? At yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Ngayon, mga idol, nabanggit ko na rin doon sa mga naunang video ko, pag-usapan natin yan, na lahat ng uri na gusto nilang mangyari tungkol sa pagkawasak ng ating daigdig, sila na ang gumagawa ng paraan para ito mapadali. Bagamat itinalaga ng ating Panginoong Diyos, nawawasakin niya ang buong mundong ito sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, na yun nga ang araw ng paghuhukom, ay tila ang tao na rin ang nagmamadali para ito ay maganap. Tulad na nangyari, nabanggit ko na sa panahon ni Noe, tao ang gumawa ng paraan para mapabilis ang katuparan ng ating Panginoon. Ngayon, sa panahon natin ngayon, napipinto tayo sa kung ano-anong mga digmaan na alam naman natin na walang ibubungang maganda kundi pawang kasawian at kabiguan. At nabanggit ko na rin sa inyo na ang Diyos ay nagtakda na ng kanyang araw ng paghuhukom, na ito nga ang paglipol sa lahat ng taong masama at wakas ng buong sanlibutan. Itong Iran, sa tingin kasi nila, sila ang makapangyarihan. Hinahamon nila ang isang napakalaking bansa na kung tutuusin, tuldok lang din sila kung itatapat sila dito sa Amerika. Ngayon, sa katigasan ng ulo nitong kanilang namumuno, nagtatangka pa silang gumamit ng nuclear bomb. Hindi nila alam na kapag ginamit nila yan at gumanti ang Amerika sa kanila, gunaw ang bansa nila. At hindi lang yan, maraming karatig bansa ang madadamay. Gayon din naman sila kapag ka naglunsad sila ng kanilang nuclear power, maraming madadamay. Ngayon, ang mga hinirang ng Diyos kasalukuyang nakahanda na rin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At sa totoo lang, ang mga hinirang sabik na rin na makarating doon sa bayang ipinangako ng ating Panginoong Diyos. At hinihiling na nga ng mga ibang hinirang, sa totoo lang, wakasan na ang magulong sanlibutan ito para matapos na nga naman ang paghihirap. Dahil pati ang mga hinirang
nadadamay na sa ganitong kaguluhan. Kaya nga lang, nakalagay din sa Biblia, maaring paikliin ng Diyos o pahabain ang mundo ng dahil sa mga hinirang. Pero karamitan ang hiling ng mga hinirang, paikliin na. Kaya pag nangyari, yung banta ng Iran tungkol sa nuclear bomb na yan, at yan ay naumpisahan na, ayan na. Diyan na, siguro, wawakasan ng Diyos ang buong sanlibutan. Dahil nga kasi, wala na talagang katinuan yan eh. At nakalagay naman sa Biblia, ang mundong ito patungo na sa pagkawasak. Diba? Tama? Kaya mga idol, hindi pa man nangyayari yung banta ng Iran, magsipaghanda na tayo. Dahil yan, darating ang kawakasan sa ayaw natin sa gusto. Nabanggit ko na doon sa mga una kong video, makipag-ugnay na tayo sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos upang bago man nang dumating ang kawakasan ng sanlibutan ito, ay mapasama tayo sa kanilang kaligtasan. Dahil ang ililigtas ng Diyos pag nangyari na ang mga bagay ay ang kanyang mga hinirang. Nabanggit ko na rin na kung hindi ka kabilang sa kanilang hinirang, kasama kang masusupok sa apoy ng panibugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga idol, sa totoo lang, itong nangyayari sa ating ito, hindi na ito pinagtatakhan ng mga hinirang. Bakit? Nakalagay sa Biblia eh. Oo, nabanggit ko na nga rin, darating ang panahong mapanganib. Eto na nga yun. Bakit mapanganib? Tignan nyo naman, kabi-kabila ang kaguluhan. Di ba? Ang katampalasanan, laganap na. Sisigundahan pa nitong mga digmaan. Ngayon, ang tanong, matutupad yung sinabi ng Diyos, nawawakasan niya ng isang kakilakilabot na wakas ang sanlibutan o hindi? Matutupad. Dahil kapag nagsambulat na yung mga nuclear na yan, diyan na, bababa na ang Panginoon upang iligtas ang kanyang mga hinirang para wag nang madamay dyan. Sipin mo pag tinamaan ng isang nuclear bomb ang tao, sino man tao, pag nahagip niyan, walang matitirang kaluluwa, walang matitirang katawan, wala lahat, wipe out. Di ba? Ni anino ng isang tao, hindi na makikita. Pero sa Panginoon Diyos, baliwala yan. Ma-wipe up na niya, kaya niyang ibalik yan. Kaya lang, hindi talaga papayag ang ating Panginoong Diyos na mangyari yan dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mga hinirang. At pinangakuan niya ito na kanyang ililigtas sa araw na yon. Nabanggit ko na nga, sasalubong sa Panginoon di ba? Kaya mapalad ang mga hinirang at doon tayo dapat mapasama. Huwag na tayong makihadahok o makiano kung anumang mga kaguluhan yan. Basta ang importante, makipag-ugnay na tayo kung sino ang mga hinirang ng ating Panginoon Diyos, makilahok na tayo sa kanila. Walang kinakailangan isakripisyo natin ang ating sarili, mapasama lang tayo sa kaligtasan. Dahil ang mundong ito, patuloy na talaga ito sa pagkawasak. Tao na ang gumagawa ng paraan para tuluyang mawasak ang daigdig na ito. Dahil yung mga bomba na yan, kapag nagsambulat na isa-isa yan, walang matitira. Kaya yung pagtatatak ng 666, kapag nagpatuloy ang digmaan, malamang hindi na matupad yan. Pero may mga natatakan na raw sa ibang lugar. Kung sino man yung mga lugar na natatakan na yan at sino-sino yan, hindi na siguro yan makakarating pa sa buong mundo. Dahil dito sa
napipintong digmaan. Kaya nga mga idol, ang kawakasan ng ating mundo na itinakda ng ating Panginoon Diyos, tao na ang gumagawa ng paraan para ito ay mapadali. Di ba? Pero ikinalulugod at ikinatutuwa yan ng kanyang mga hinirang. Dahil sila, nabanggit ko na nga, aagawin sila sa apoy at sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Napakasarap ng ganung pangyayari. Pero doon sa mga hindi hinirang, napakasaklap. Isang kakilakilabot na wakas. Sabi nga wawakasan niya ang buong sanlibutan. Lilipulin ang lahat ng taong masama. Kaya nga, kung tayo mapapasama sa kanyang mga hinirang, hindi tayo kasi kabilang doon sa mga taong masama na kanyang lilipulin. Kaya malimit kong banggitin na habang may panahon pa, makipag-ugnay na tayo sa kanyang mga hinirang. Upang sa gayon, dumating man ang kawakasan, ay mapasama tayong sasalubong sa Panginoon, na aagawin sa apoy, sasalubong sa alapaap. Diba? Sapagkat nakakatakot ang mangyayari sa araw na yon. Nabanggit ko na rin na ang makapangyarihan tao ay sisigaw ng kalagim-lagim. O, diba? Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag nakita nyo yan at nangyari na yan, mga galak kayo sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Pangako ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga hinirang na pag nakita nyo ang tandang ito, sabi niya, magalak na kayo sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Alin yung tandang yon? Ayan na nga, yung araw ng kawakasan. Habang ang tao nagtatakbo ng paruot parito, binanggit niya yan, mga lilito, ang kanyang mga hinirang ay nakarelax, nag-aantay. O, di ba? Ayan mga idol, yung mga nakaraang video natin, marami tayong binanggit tungkol sa sistema ng Antikristo at doon sa sistema ng One World Government, One World Religions, at saka doon sa New World Order. Pero kalintabay na mga yan, ang paglitaw ng Antikristo, ang pagtatak ng halimaw sa kanyang kanang kamay at noo, mukhang tao na magpapabilis. Maaring may mga matatakan, maaring hindi na lahat. Nabanggit ko na yan. Mangyayari yan pero hindi magtatagal. Ay, may mga bansa na nga daw na natatakan ng halimaw May mga mark of the beast na sila. At pinatutupad na yan doon sa mga bansang yon. Hindi lang natin alam kung anong bansa yung mga meron na yan. Pero nabanggit ko na nga, baka hindi na yan may palaganap sa buong mundo. Dahil nga sa mga nangyayaring ito na digmaan. Kaya sabi ko nga, nabanggit ko rin sa mga una kong video, huwag niyong katakutan yung mga banta na yan. Ng mga pandemic na yan, na kung ano-ano, mga virus. Huwag yan. Dahil hindi nakakatakot yan, pwedeng iwasan yan. Pero yung digmaan, yan ang nakakatakot. Bakit? Sureball ang tao dyan. Sureball ang kamatayan, ang kawakasan. Di ba? Hindi lang buhay ng tao magwawakas dyan. Ultimo bansa, magwawakas. Sipin mo yung mga nuclear na yan, kayang bumura ng isang bansa. O, di ba? May napanood nga tayo na halimbawa itong Pilipinas ang babagsakan ng nuclear. Ang center episode, Metro Manila. Ang kayang wash out nun, South and North. O, di ba? Papuntang South, mawawash out. Papuntang North, mawawash out. Maging ang papuntang West. At saka sa East. Ganun kalakas ang nuclear. O, ngayon, kung yan ay mangyari,
Kawawa mga hinirang, madadamay. Kaya nga hindi yan papayagan ng Diyos na madamay ang kanyang mga hinirang sa kalokohan nitong mga taong masama. O, di ba? Kaya nga, humirang na siya ng kanyang mga tao eh. Hinirang na niya yung mga dapat niya ililigtas eh. At doon tayo ngayon, dapat makipag-ugnay. O, Beno? Ha? Nabanggit lang naman natin yan dahil meron tayo na panood na tungkol sa pagbabanta ng Iran na di umano ay titirahin na ng nuclear bomb ang Amerika. May balak sila. Pero wala pa namang kumpirmadong na kung itutuloy o hindi. Dahil kasalukuyang pang nasa negotiation pa yung tinatawag na ceasefire. Pero habang naka-ceasefire, ito yatang Iran ay tila nagbabalak ng hindi maganda. At syempre, ang Amerika, hindi papayag yan. At ang mabigat pa nga yan, alam naman natin, mas matitindi intelligence ng Amerika, baka unahan na sila, nabagsakan. Para matapos na sila, magunaw na sila. Di ba? Yan naman napagkukwentuhan lang natin mga idol, dahil nga sa ating mga napapanood at nakikita sa ibang platform ng social media. At lahat naman tayo siguro nakakapanood niyan, nakakasaksi, kaya hindi nakakapagtaka. O Beno mga idol, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais ko muna kayong batiin ulit ng isang magandang tanghali. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayong panig, naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Maging sa ibayong dagat, saan man kayo naroon, nasa mabuti nawa kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. O Beno, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!